Minamahal ko mga kapwa ng Diyos. Tayo po ngayon ay nasa kalagitnaan ng taon ng pananampalataya na itinalaga ng ating dating Santo Papa Benedicto XVII. At bilang paghahanda po para sa ating pagdiriwang ng ginituang taon ng pagkatatag ng ating diocese, ang taon ito po ay nilaan natin at ang tema ay ganun din ang pananampalataya. Gaano kahalaga ng pananampalataya sa ating buhay? Ito ba ay mas mahalaga kaysa mga bagay na ating pinagkukunan ng ikinabubuhay? Halimbawa ay ang ating trabaho. Ito ba ay mas mahalaga pa kaysa ating mga mahal sa buhay tulad ng ating mga magulang, asawa at mga anak? Ito ba ay mas mahalaga kaysa ating kalusugan? Hindi ba pwede namang ipagbaliwala ito dahil sa sumampalataya naman o hindi ay patuloy ka rin nabubuhay, di ba? Sa tagapin man natin po o hindi, ang bawat sandali ng buhay ay pinagaharian ng pananampalataya o pagtitiwala. Halimbawa, tayo ay natulog kagabi na may pagtitiwala na magigising kaninang umaga. Salamat at nagisingan tayo. Pagkikising natin kanina ay binalak natin sumimba ngayong oras na ito. At narito tayo ngayon. Pagkatapos ng misa, tayo ay uwi ng bahay at naroon ng pagtitiwala na mga rarating tayo ng matibasay. Nakatitiyak ba tayo? Hindi. Lahat ay bunga ng pagtitiwala at pananampalataya na magiging maganda ang takbo ng mga bagay ngayong araw na ito, bukas at sa darating pa mga araw. Lahat ito ay bunga ng ating pagtitiwala at pananampalataya. Kaya marami na tayong mga plano. Yung merong mga planner, meron ng nakasulat para sa buong hanggang katapusan ng buwan. Meron na rin nakasulat para sa buwan ng Agosto. Bakit? Sapagkat tayo nananampalataya na sa mga date na yan, buhay pa tayo. Nakatitiyak ba tayo? Hindi. Kanino nakatuon ang pananampalataya nito? Sino nga ang nagpapatakbo ng mga bagay? Ang ating sarili? Ang ibang tao? Hindi po. Ang Diyos. Kaya kahit hindi natin tuwirang tinatanggap at sinasabi, ang ating buhay ay patuloy na dumadaloy dahil sa pagkilos ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ulitin natin. Salamat sa Diyos. Ang ating buhay ay nasa kamay ng Diyos. Hindi natin napapansin. Pero simula nung tayo ay nasa sinasupunan pa lamang ng ating ina, bago pa tayo isilang ay nagsimula ng tumibok ang ating puso. Magmula noon, hanggang ngayon, patuloy itong tumitibok ng walang tigil. Pag ito'y tumigil, mamamatay tayo. Ang hindi natin itatanggap, ang ating puso ay patuloy na tumitibok at patuloy tayo binubuhay habang tayo ay nakaupo rito sa loob ng simbahan. Kaya balik ng Diyos. Ulitin na. Maraming mga magagandang pangyayari na dumating sa ating buhay, hindi natin may paliwanag kung bakit nangyari. Kataasan, tinatawag natin itong swerte. O yung iba ang tawag dito, tsamba. Magkano naman po, tayo ay natutuwa at ito'y nangyari. Halimbawa, may panahon na kailangan mo ang pera. Hindi mo alam kung saan kukuha. Meron biglang na naman may taong dumating. May dalang pera.
ito ang naging solusyon sa ating problema. Kung may isang sitwasyon na ikaw ay nalagay sa panganib, alalang-alalang ka na maaaring meron masamang mangyayari sa iyo. Sa isang hindi may paliwanag na kadahilanan, biglang nagbago ang takbo ng mga bagay at nawala ang panganib. O kaya'y napaka-ordinaryo ng araw, hindi mo inaasahan na dumating ang isang tao na minamahal mo at malapit sa iyong puso. Kaya biglang naging masaya ang araw. At ito'y iyong pinagpasalamat. Para sa isang tao, walang pananampalataya natin ito ay swerte. Pero para sa isang tao sumasampalataya sa Diyos, ito ay pagpapadama ng kanyang pagkalinga at pagmamahal. Maraming mga pangyayari na ganito, lumilipas na lamang na hindi natin namamalayan sapagkat hindi natin ito napapahalagahan. Ngayon habang ito'y ating pinagbabalikan, nagagalak-ay at kinikilala na ang dahilan ay ang kagandahang loob ng Diyos. Nasasamit tuloy natin, purihin ng Diyos. Ulitin natin. Purihin ng Diyos. Ito ay mga ordinaryong pangyayari sa atin sa araw-araw na buhay. Pero mayroon pang mas mahalaga kaysa mga ito. Tignan na lamang natin ang isang tao may sakit. Oo, may sakit niya. Ngunit dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ibibigyan siya ng lakas ng loob upang ito'y kanyang mabatang. Mayroon ng mga tao na sa buhay ay kamamatay pa lamang. Oo, sila ay naghihinagpis. Pero sa kabila nito ay naroon sa kanilang puso ang pagtanggap at pagpapaubaya dala ng pananampalataya na ang yumao ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Hindi dahil sa mga kabutihang nagawa ng yumao, kundi dahil sa inialay ni Jesus ang kanyang buhay, mapatawad lamang ang kasalanan ng ating mahal na yumao. Mayroon namang mga tao na nahihirapan sa buhay, pero hindi ito dahilan upang sila ay magnakaw, upang sila ay magsinungaling, umanlamang sa kapwa. At hindi naman sila nabibig. Sa gitna ng pag-iikahos, nararamdaman pa rin nila ang kaligayahan dulot ng pananampalataya. Sa kanilang katapatan, nararanasan nila ang panatagan ng kalooban, tahimik na kagalakan at pagiging kontento sa buhay, dala ng pagtitiwala na hindi sila pababayaan ng Diyos. Si San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Colosas ay sumasaksi na sa kahirapan ng buhay na doon ay naroon ang kapanatagan ng kaloob ng Diyos. Sinabi niya, nagagalang ako sa aking pagbabataan ngayon, alang-alang sa inyo, sapagkat sa pamamagitan nito'y ipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa simbahan. Akalain mo, nagbabata na si San Pablo, nagagalang pa. Tinanggap niya ang kahirapan para kay Kristo at para sa simbahan. Paano natin ito may papaliwanag? Para kay San Pablo, walang dapat kang ipaliwanag. Sapagkat kung kapiling sa Jesus at sumasampalataya sa Kanya, ang kahirapan ay nagiging makabuluhan. Sa ikalawang sulat ni San Pablo sa kanatarang Korinto, sinabi niya, kami-kabila ang pagpapahirap sa amin, ngunit hindi kami nalulubig. Uminsay nababagabag kami, ngunit di nawawala ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi kami pinagpapabayaan ng Panginoon. Napapabagsak kami, ngunit di tuluyang napapatay. Lagi namin taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus, upang sa pamamagitan ng aming katawan ay mahayag ang Kanyang